Good day, everyone. I am Kenneth A. Gregorio, and I'm going to be your presenter for today. So, today we're going to talk about the guidelines in using portfolios for assessment, and also we're going to talk about the concept of rating scales. So, Kelo in 2003 presents below the general guidelines for using student portfolios in the assessment of learning. So, these are seven guidelines. The first one is the portfolio should not be graded or compared in any way with those of other students. So, basically, ang purpose kasi ng portfolio is for self-assessment ng mga students. So, dapat nagbibigay tayo ng clear na na criteria on how we're going to grade their portfolios. Hindi porket mas maganda yung portfolio ng isa, doon na natin i-depend um, yung grade ng another student. So that would be biased and unfair because dapat ang pag-grade ng portfolio is according to the criteria, not because of other matters such as yung pagko-compare mo ng other portfolios dito sa portfolio ng isang bata. So, yun po yung number one. The second one is determine what materials should be kept in the portfolio and announce clearly when, how, and by what criteria portfolios will be reviewed. So, basically, ang kailangan dito is yung clear and concise na communication within the students and the teacher. So, the teacher, syempre, as a teacher, siya yung inaasahan na magko-command dun sa kanya mga students. So, yung command niya dapat it is clear and also reliable because um, dapat clear siya because magkakaroon ng kalituhan yung mga bata lalo na kapag for example sila yung mga elementary o kaya yung mga lower years ng high school. So yun, dapat malinaw para sa lahat yung ibibigay mong instruction. Sabihin mo kung kailan ipapasa, kung paano siya ipapasa, kung lalagyan mo siya ng designs or ipapersonalize ba nila. So, ayun. So, mahalaga rin dito na meron tayong criteria talaga na sinusunod para at least meron tayong maayos at concrete na basis sa pag-grade ng kanilang mga portfolios. The next one is contents of the portfolio should reflect grade level goals, learning standards, and target objectives. So, madalas natin nakikita yung mga learning standards and the objectives pagdating lang sa lesson. Let us say sa lesson plan, doon natin siya madalas nakikita. So, kaya parang kunwari, kapag umabot ka na doon sa pag-grade ng students mo, sa pagpapagawa ng activity, parang minsan nalilimutan na ng mga bata kung ano ba dapat yung ini-aim nila, ano ba yung target nilang objective. Kasi from the start of the lesson, dun mo lang na i-introduce sa kanila kung ano ba yung dapat na i-target nila. Pero nung time na pumunta ka na sa activities, sabihin natin group activities or assignment, hindi na nila alam yung target objectives. Kaya kailangan, lagi natin nire-remind sa kanila yung ano ba yung goal natin para sa activity na to? Ano ba yung dapat nating ma-hit na target? So the fourth one is everything that goes into the portfolios should be dated by the student. So mahalaga yung paglalagay ng date, especially kapag chine-checka natin yung mga portfolios kasi um, may mga students na hindi sumusunod sa tamang pagpapasa ng portfolio, sabi natin yung deadline. So ayun, kapag kasi nagbigay tayo ng deadline as teachers, dapat maging totoo tayo sa sinasabi natin. For example, pag sinabi mo ang deadline is within the day, dapat sundin natin yun. Dapat ipapasa nila yung mga portfolios nila within the day or even any other activities. So yun. Kasi kapag hindi natin sinunod yung ganong pag hindi natin sinunod yung yung binigay natin na deadline, mawawala na sila ng tiwala sa atin. Parang lagi na lang nila iisipin na magbibigay naman si teacher ng extension lagi. So parang wala na yung sense of responsibility sa mga students.
So number 5 is portfolio maintenance should be the student's responsibility. So dapat itinuturo natin sa mga students natin na yung portfolios nila, personalize nila yun, and syempre sarili nilang gamit, dapat matuto sila na kung paano nila iingatan at papagandahin because their portfolios or any other works ay reflection of who they are. Di ba? Kapag pangit yung ipapasa mo portfolio or madumi or madungis, parang nagiging reflection siya ng mga students because ibig sabihin lang no, na hindi nila kayang i-value yung mga gamit nila. The next one, portfolio should not leave the classroom. Also, this is according to Kelo. So, may mga schools naman dito sa Pilipinas na parang pinapauwi naman ng mga teachers yung mga portfolios sa mga bata. Pero siguro yung main aim ng pang-anim na guidelines natin is para lang hindi siguro madumihan or hindi maganda wala-wala yung mga portfolios natin. So, yun. The seventh one is students should be encouraged to personalize their portfolios. So, yun. Maganda rin na pina-personalize natin because di ba may mga activities or may mga school works na parang ang target lang natin is para makuha natin yung objective. Parang hindi na nagkakaroon na ng sabihin natin yung feelings ng bata hindi na natin na nako-consider sa paggagawa ng mga activities. Kaya kumbaga sa portfolio, yun na nga yung compilation ng mga activities ng mga bata. Isibigay na natin sa kanila on how they are going to present their work, how they are going to compile their works with their creativity. So, yun. Personalize, for example, paglalagyan ng mga pictures and yung tema na gusto nila para sa kanilang mga portfolio, isibigay na natin sa kanila yun. So, yun yung guidelines na pinresent ni Kelo in 2003. So the next one is the rating scales. Ratings could be assigned to different activities with the use of rating scales called scoring rubrics or scoring guide. These are called assessment guides. These are statements that describe different levels of accomplishments for a specific outcome. So napakalaga ng rating scales sa pag-grade ng mga bata. Kasi pag may rating scales ka, ay parang meron kang legal basis. Sabihin natin legal basis. Ganun, parang merong something na reliable na makikita ng mga bata kung paano nila ginrade, kung paano mo ginrade yung mga works nila. Kasi paminsan, di ba kapag lalo na kapag mga bata, parang nagdududa sila kapag mataas yung kaklase nila and bababa yung nakuha nilang score. Parang kina-question nila yung the way how you scored their works. So maganda na mayroong breakdowns kung paano mo ginagawa yung pag-grade. Let's say tungkol sa portfolio, yung contents, kapag kumpleto yung contents, 50%, creativity 20%, blah blah blah. So yung ganong breakdown, makatutulong yun also for them kasi nakikita nila kung saan sila nagkulang. Makikita nila kung ano pa yung dapat nila i-improve. Kasi sobrang clear na ay mababa sila sa aspekto ng creativity. So, ibig sabihin, kailangan nilang pagandahin or lagyan ng design pa yung portfolio nila in the future. So, yun. Also, may mga sa Pilipinas, maraming mga magulang mahilig magreklamo pagdating sa mga grade ng mga students. Kaya, through rating scales ay nabibigyan mo ng justice yung pag-grade mo, kaya mo ipakita sa kanila, kaya mo depensahan, kaya mo i-prove na kaya ganito yung binigay mong score sa bata ay because dahil yun sa ginawa nila, hindi dahil sa personal mo yung kanilang mga gawa. So yun, yung mga different rating scales will be discussed by other presenters. Thank you for listening.